Isang 28 taong gulang na lalaki na nagngangalang Ping ang biglang nasawi pero muling nabuhay sa parallel world. Nagising na lang siya bigla sa 18 taong gulang niyang katawan kung saan nag-aaral pa siya ng high school. Base sa kanyang mga nakikita ay napagtanto niya din kaagad na nasa taong 2008 siya. Ipinaalala sa kanila ng kanilang guro na bukas na magsisimula ang registration para sa martial arts examination na siyang ipinagtaka niya. Bigla siyang tinanong ng kanyang kaklase na si Gian kung magpaparehistro din ba siya sa martial arts examination. Nakaramdam naman siya ng saya na nakita niya muli ang kanyang mga kaibigan kaya nagulat tuloy ang mga ito sa reaksyon ng kanyang mukha. Lumapit sa kanila ang isa pa nilang kaibigan na si Jihao para ipakita ang video ng reporter na si Dali kung saan sinusubukan itong ma-broadcast ang labanan ng mga 8th grade grandmaster. Biglang natawa si Ping sa pinagsasabi ni Dali tungkol sa mga grandmaster kaya sinabihan siya ni Chen na kahit umano hindi sila magpaparehistro sa martial arts exam ay dapat may pakialam pa din sila sa mga ganitong balita. Habang ipinapaliwanag ni Dali ang bakas ng matinding labanan na nangyari ay dito na napansin ni Ping na parang may hindi tama rito. Kaya dali-dali siyang nagpunta sa internet cafe at dito niya nalaman na mga martial artist pala ang may matataas ang estado sa mundo na kinaroroonan niya ngayon. Ang pagiging martial artist ang nagiging pangarap ng karamihan dahil pwede nitong mabago sa isang iglap lang ang kapalaran ng isang tao. Habang pauwi na siya ay napansin niya ang poster ng wanted criminal na isang second grade warrior. Pero hindi niya ito masyadong inintindi dahil hindi niya pa alam ang ibig sabihin ng numero na nakalagay dito. Pagkadating niya sa apartment kung saan sila nakatira ay dumiretso siya kagad sa kanilang unit dahil natatandaan niya pa naman kung anong unit ito. Dahil may dala din siyang susi ay nagawa din niyang makapasok dito. Habang pinagmamasdan ng munti nilang bahay ay muli siyang nakaramdam ng tuwa na kahit papano ay walang nagbago dito. Bigla naman siyang nilapitan ng kapatid niyang si Yuan para singilin dahil 5 barya lang ang kanyang iniwan sa misa nito imbis na hati dapat sila sa 50 barya na ibinigay ng kanilang ina. Pero hindi niya ito inintindi dahil ang pumasok agad sa kanyang isipan ay kurutina naman ng pisngi nito na siyang parati niyang ginagawa. Sa sobrang inis nito ay nagsumbong ito sa kanilang ina at ilang sandali lang ay dumating naman dito ang kanilang ama. Habang naghahapunan sila ay sinabi niya sa kanilang ama ang kanyang plano na mag-take ng martial arts exam. Biglang tumayo ang kanilang ama at nagtungo sa kanilang kwarto. Ito pala ay para kunin ang inipon nitong pera para ipakita sa kanya ang suporta nito sa kanyang desisyon. Katapos nilang kumain at habang naghuhugas ang kanilang mga magulang ay napag-usapan ng mga ito ang naipon nilang pera. Maliban sa mga bayarin sa eskwelahan nila Ping at Yuan ay naisip din ng kanilang ama ang blood chipil na nakakatulong umano sa martial arts examination kaya baka manghiram muna siya sa kanyang pinagtatrabahuan para makabili nito. Wala silang kaalam-alam na nakikinig pala sa kanilang usapan si Ping. Kinabukasan ng umaga ay nagulat sila Gian at Chen matapos nilang malaman na magtitake din ng martial arts examination si Ping. Biglang dumating ang kanilang guro para ipaalam sa kanila na bibisita umano si Jinyang ng Nanjianwuda bukas para magbigay ng talumpati. Kaya biglang nasabik ang lahat na bibisita sa kanilang eskwelahan ang sikat na martial artist. Magandang pagkakataon umano ito para sa mga nag-apply sa martial arts examination katulad kina Ping. Kasama ang iba pang nag-apply sa exam na sina Jihao, Jian at Liu ay inatasan silang 4 na sunduin bukas sa estasyon si Jinyang. Pagsapit ng gabi ay binasa ni Ping ang admission criteria na gagamitin sa martial arts examination at ito ay ang value ng kanilang chi at blood. Bigla siyang natuluan ng tubig sa kanyang noo at base sa amoy nito ay alam niyang galing na naman ito sa CR ng tenant sa taas. Nagpaalam muna sa kanya ang kanyang ina para maghatid ng pagkain sa kanyang ama at sinabihan din siya nito na may binili umanong blood chipils ang kanyang ama na inilagay nito sa kanyang bookshelf. Kagad niya itong kinuha at hindi siya makapaniwala na ang ganito kaliit na bagay ay sobrang mahal. Bigla siyang may naramdaman na kakaiba at akala niya ay nahihilo lang siya. Pero nagulat na lang siya nang bigla na lang siyang mapunta sa ibang dimensyon. Katapos ay lumitaw sa kanyang harapan ng mga numero na hindi niya din maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Muli siyang nabalik sa kanyang kwarto kaya naisip niya na guni-guni niya lang ang mga nangyari. Nang hinawakan niya ang isa ding pilay muli na naman siyang napunta sa ibang dimensyon kaya dito niya na nasabi na hindi ito guni-guni lang. Naisip niya na baka nasa mundo siya ng blood chipils at napansin niya na di na nasa ibabaw siya ng giant stone statue. Muli niyang pinagmasdan ang mga numero at napansin niya na dumoble na ang value ng martial arts. Naisip niya na ito siguro ang presyo ng blood chipils pero malakas ang kutob niya na hindi din. Pinagmasdan naman niya ang 2 numero sa baba na parehong may mababang value. Gusto niya na patasin ang value nito ngunit dito na biglang nag-react ang blood at chi sa kanyang katawan at kasabay nito ang pagbaba ng martial arts value. Naramdaman ito ng isang martial artist at ito pala ay ang siyang nasa wanted criminal poster na nakita ni Ping nung isang gabi na si Huang Bin. Kasalukuyan na din palang nasa Yangcheng si Jinyang para tagusan ito kaya naramdaman din niya ang fluctuation ng blood at chi sa di kalayuan.
Habang gulat na gulat pa si Ping sa mga nangyari ay napasok na naman siya muli sa ibang dimensyon. Kagad niyang napansin ang pagbaba ng martial arts value pero umakyat naman ang value ng blood at chi. Sa sobrang baba ng ginalaw nito ay nakwente niya na may ratio ang martial arts at blood at chi na 100,000 ta isa. Bigla naman siyang pinagalitan ni Yuan dahil kanina pa siya maingay. Matapos ang kanyang mga nakita ay napagtanto niya din kagad na may kung anong system ang nasa loob ng kanyang katawan dahil hindi tuluyang naglalaho ang blood at chi pills kahit nasasalin na ito para maging martial arts. Kinabukasan ng umaga habang hinihintay nila si Jinyang ay hindi mapigilan nila Jian na masabi. Ilang sandali lang ay dumating na si Jinyang pero hindi ito galing sa loob ng istasyon kaya nagtaka sila Jihao. Katwiran ni Jinyang ay napaaga lang ang kanyang pagdating kaya lumabas na siya kanina pa. Ipinakilala ni Jihao ang bawat isa kay Jinyang at pagkadating kay Ping ay naramdaman kagad ni Jinyang na galing kay Ping ang blood at chi na naramdaman niya kagabi. Ipinagyabang ni Jihao na siya ang may pinakamataas sa blood at chi sa kanilang klase kaya ipinaalam sa kanya ni Jinyang na pareho lang umano sila ni Ping ng blood at chi. Dahil dito ay inisip tuloy ni Jian na maraming blood at chi pills ang ininom ni Ping pero katwiran ni Ping ay mahilig lang talaga siya mag-ehersisyo. Minabuti nila na dalhin na si Jinyang sa bus sa sasakyan nila pabalik ng eskwelahan pero mas gusto ni Jinyang na maglakad lang sila. Sinamantala na din nila na alamin ang dami ng cards sa kailangan para makapasa sa exam at ang pagkakatensya ni Jinyang ay posibleng ang minimum ay 110 cards. Sa inaasahan ay maraming estudyante ang umaten para makita at marinig ang talumpati ni Jinyang dahil sa kasikatan nito. Bago umuwi si Jinyang ay ibinigay niya kina Ping ang kanyang contact number para pwede siyang tawagan ng mga ito sakaling mga ilangan man sila ng tulong. Iniisip naman ni Ping kung paano niya mapapalakas ang kanyang sarili nang hindi niya kinakailangan na gamitin ang pera ng kanyang mga magulang. Bigla niyang naalala ang leak sa kanyang kwarto kaya dali-dali siyang umuwi. Pagkadating niya sa apartment ay dumiretso din siya kagad sa unit ng kanyang Auntie Chen kung saan nanggagaling ang tulo. Dahil dito ay nataranta si Huang Bin na baka malaman ni Ping ang ginawa niya sa may-ari ng unit. Naisip ni Ping na wala sigurong tao sa loob pero nang pababa na siya ay naihulog ng kanyang Auntie Chen ang aquarium kaya muli siyang bumalik. Kagad na pinatahimik ni Huang Bin si Auntie Chen at katapos ay pinagbuksan niya na lang si Ping. Sinabi niya lang na pinarentahan sa kanya ni Auntie Chen ang unit ilang araw na ang nakakaraan. Nakiusap si Ping kung pwede niyang makita ang toilet dahil may tumutulo na naman sa kanyang kwarto. Kahit na nag-aalala si Huang Bin na baka nabasa din ni Ping ang wanted poster niya ay pinapasok niya na lang ito at sinabihan na lang na magmadali. Pagkapasok ni Ping ay nagulat siya nang maramdaman dito ang fluctuation ng blood at chi. Nakita din naman kagad ni Ping kung saan ang leak at may napansin siya sa likod ng inidoro. Nang kinuha niya ito ay dito niya na naalala na parang kapareho din ito sa nakita niya sa wanted martial artist nung isang gabi. Dali-dali niya itong ibinalik at nagulat na lang siya na nasa likuran niya na si Huang Bin. Kaya sinabi niya na lang na nahanap niya na kung nasaan ang leak ngunit naisip ni Huang Bin na posibleng nanghihinala na din siya. Dahil dito ay hindi muna siya pinauwi at baka umano masolusyonan din niya ang iba pang problema ng unit na hindi umano sinabi ni Auntie Chen. Pinaupo muna siya sa sala at mag-iinit lang ito ng tubig pang timpla sa kape. Sinamantala ni Huang Bin ang pagkakataon na ito na tanungin si Ping tungkol sa wanted criminal na kasalukuyang nasa Yancheng. Base sa mga sinasabi ni Huang Bin ay napagtanto din kaagad ni Ping na nahahalata na din siya nito. Bigla niyang naalala ang numero na ibinigay sa kanila ni Jinyang kaya kaagad siyang nagpadala ng mensahe dito. Matapos niyang maipadala ang mensahe ay bigla niyang narinig ang ingay mula sa kwarto. Ilang sandali lang ay bigla na lang may tumawag sa kanya na siyang ikinagulat nila pareho ni Huang Bin. Alam ni Ping na si Jinyang ang tumatawag sa kanya kaya dali-dali niya itong sinagot para humingi ng tulong dahilan para hindi na din magdalawang isip si Huang Bin na atakihin siya. Alam nito na hindi na nito magagawa na magkapagpanggap pang inosente. At dahil sa ginawa umano ni Ping ay sapat na ang dahilan na ito para iligpit niya na din si Ping. Pagkaatake niya ay biglang napabalik ni Ping ang kanyang blood at chi kaya nagawa niyang makaiwas. Pareha silang nagulat dito kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Huang Bin na atakihin muli si Ping. Bigla namang may naghagis ng thermos kay Huang Bin at ito pala ay kagagawa ni Jinyang na kaagad ding inatake si Huang Bin. Hindi makapaniwala si Huang Bin na nasa Yancheng na din pala si Jinyang. Sa sobrang lakas ng atake ni Jinyang ay wala nang nagawa si Huang Bin na nawalan din kaagad ng malay.